Pa-share naman mga Lodi. At heto na po latest chapter natin, maghihintay ulit tayo ng kasunod. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una, baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Erwin Matias, Lodi at Horde TV ng Laguna, Lodi Ains Gaon, Lodi, Kuya Chon Lizer ng Caloocan, Lodi Larry Jun Papalero, Lodi Bernard Mijos, Lodi Alger Bernales, Lodi Jin Sohan, Lodi Jake Lipi, Lodi Ian James Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-112 kabanata, sa pagpapatuloy. Napasabi ang ating bida na ano ang ibig mong sabihin. Tumugon sa kanya ito na alam ko na susubukan mo ang ganitong bagay sa simula pa lang. Tahimik lang ang ating bida na nakatingin dito. Nakangising sinabi pa nito sa kanya na sa oras na ito, dapat ay nasa mga kamay na namin si Galzariang. Mariin naman na nakatingin sa kanya ang ating bida. Sa loob ng ilang sandali ng mabigat na katahimikan, bigla siyang sumugod ng mabilis. At makikita ang alikabok na umangat mula sa kanyang kinatatayuan, patunay ng biglaan at malakas na pag-atake. Nagulat ang lalaking may peklat sa mukha nang mabilis na nakarating ang ating bida sa kanyang unahan, halos hindi niya namalayan ang paglapit nito. Kumitid ang kanyang mga mata at bahagyang napaatras ang katawan sa biglaang presensya, habang ang hangin sa paligid ay umalon mula sa bilis ng galaw. Mabilis namang hinanda nito ang espada sa kanyang unahan habang nakangiwi ang mukha. Halatang nabigla ngunit agad na nakabawi sa sitwasyon. Tumalon ito sa ere sa huling sandali, habang ang malakas na suntok ng ating bida ay tumama sa hangin sa kanyang kinatatayuan. Ang puwersa ng suntok ay nagdulot ng malakas na alon, at makikita ang usok at alikabok na biglang umangat sa paligid. Dumulas ito sa lupa habang kumukuha ng balanse, bahagyang nakayuko ang katawan at nakahanda ang espada sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga paa ay mabilis na kumiskis sa sahig, nag-iiwan ng manipis na bakas ng alikabok habang pilit niyang pinapatatag ang tindig. At pagkatapos ay malakas nitong sinigaw, patayin siya. Umalingaw-ngaw ang boses sa paligid, puno ng galit at agarang utos. Agad namang tumalon sa ere ang mga alagad nito, sabay-sabay na kumilos mula sa iba't ibang direksyon habang handang atakihin ang ating bida. Naiwasan niya ang unang atake ng kalaban nang mabilis na tumusok ang espada nito papunta sa kanya, nang bahagya niyang inilihis ang katawan sa huling sandali. At sa sandaling ding yon, malakas niya itong binigyan ng suntok, mabilis at direkta ang galaw na halos hindi na makaiwas ang kalaban, tumama ang kanyang kamao sa ulo nito, at ang puwersa ay agad na nagpakawala ng malakas na alon sa hangin. Bumaon ang kalaban sa tindi ng tama, habang ang alikabok sa paligid ay bahagyang umangat dahil sa impact. Isang kalaban na naman ang mabilis na susugod sa kanya, at agad naman niya itong napansin sa gilid ng kanyang paningin. Bago pa man makalapit sa ating bida, agad niya itong sinipa sa ere. Ang galaw ay mabilis at matindi na halos hindi na mahahabol ng kalaban. Makikita ang mariin na tingin ng ating bida sa mga kalaban, matalim at nakatutok sa bawat galaw nila. Mula sa likod, makikita ang mga kalaban na papasugod sa kanya, sabay-sabay at mabilis ang galaw na tila gustong ipwesto siya sa gitna ng kanilang atake. Mariin na nakapikit ang ating bida habang pinaikot ang kanyang kamay, at ramdam ang konsentrasyon at kontrol sa bawat iglap ng galaw. Ang kanyang katawan ay nakapwesto ng balanse. Bawat pag-ikot ay maingat at puno ng determinasyon, at halos ramdam ang enerhiya na bumabalot sa paligid. Makikita na umikot siya, kasabay ng puwersa na tila usok na sumasabay sa bawat galaw niya, umiikot at bumabalot sa paligid. Kasabay nito, ang mga hawak na sandata ng mga kalaban ay bigla na lamang nakawala sa kanilang mga kamay, tila hinigop ng puwersa na ginawa ng ating bida. Natatangay ng puwersa ang mga espada ng mga kalaban, umiikot at lumilipad sa hangin, halos tila walang kontrol. Napunta ang mga espada sa paligid ng ating bida, sumusunod sa ritmo ng pag-ikot ng kanyang kamay, na para bang kontrolado niya ang bawat galaw nito sa ere. Ang mga sandata ay umiikot at lumilipad sa paligid, bumubuo ng halo ng liwanag, enerhiya, at usok na sumasabay sa kanyang galaw. Napangiwi naman ng mukha ang lalaking may peklat sa mata, halatang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kumitid ang kanyang mga mata at bahagyang kumunat ang noo habang pinagmamasdan ang umiikot na mga espada sa paligid ng ating bida. Iminulat niya ang kanyang mga mata,
at sa parehong sandali, kumalat ang puwersa mula sa ating bida sa hangin, nag-iiwan ng alon at umuusok na bakas sa paligid. Agad namang nagtalsikan ng mga kalaban, umatras ng malakas at halos mawala ng balanse sa biglaang puwersang iyon. Nagulat naman ang lalaking may peklat sa mata nang maramdaman niyang papunta sa kanya ang puwersa mula sa ating bida. At ilang sandali pa, makikita ang bakas ng pag-ikot ng ating bida, ang alon ng enerhiya at umiikot na usok ay nag-iiwan ng malinaw na marka sa hangin, habang ang mga kalaban ay nakahandusay na sa lupa. Sugatan at napigilan sa lakas ng atake. Makikita ang pagkalaki ng mata nito na napasabi sa isip na isang halimaw ang taong yan. Bahagyang napaatras ang mga kalaban, halatang natatakot at nag-aalangan, habang nakatalikod ang ating bida at makikita siyang nakatalikod, kalmado at matatag, habang unti-unting humaharap sa mga kalaban. Habang nagbabalik loob sa kanila, handa na siyang kumilos, itinataas niya ang kamay, nakapwesto at nakatuon ang tingin sa bawat galaw ng kanyang paligid. Agad namang napangiwi ang mukha ng lalaking may peklat sa mukha. Halatang nagulat at bahagyang natakot sa nakita niyang pagbabago sa tindig at galaw ng ating bida. At sinigaw nito na hinto. Kung patuloy kang manlalaban, parang pinatay mo na rin si Galzariang. Seryosong napasabi naman ng ating bida na at ano ngayon? Gusto mo bang lumuhad ako o kung ano paman? Ngumisi ito at sinabi sa kanya na syempre. Ngumisi ang ating bida na sinabi na at pagkatapos ay ano, palalayain niyo kami ni Galzariang? Pinagpawisan siya sa kanyang narinig, at napalaki ang kanyang mga mata sa tahimik na pagkabigla. Halata sa bawat galaw ng kanyang mukha ang kaba at pagkatakot, habang ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig sa tensyon. Nakangisi ang ating bida na sinabi pa niya na walang magbabago, pero sinasabihan mo akong lumuhad. Nangangalit ang mga ngipin nito habang tahimik, halatang pinipigil ang galit at tensyon sa loob. Kumitid ang mga mata, bahagyang kumunat ang noo. At sinigaw nito ng malakas na humakbang ka pasulong. Mula sa likod nito, dalawang anino ng tao ang biglang lumitaw at malakas na tumalon, sabay-sabay na sumusugod patungo sa ating bida. Habang nasa ere ang dalawang tao, nakatayo lang ang ating bida, kalmado at matatag, habang mariin niyang pinagmamasdan ang bawat galaw nila. Naiwasan niya ang paghampas ng espada nito sa huling sandali, bahagyang inatras ang katawan. At kasabay nito ay pinakawalan niya ang isang malakas na suntok. Agad itong tumama, at napasukan ng dugo ang kalaban habang napakurba ang katawan sa tindi ng tama. Ang bawat galaw ng ating bida ay puno ng puwersa at kontrol, isang iglap lamang, at naramdaman at nakita ang epekto nito sa kalaban. At mabilis siyang lumingon sa kanyang likod, ang mga mata ay matalim at nakatuon sa paligid. At sa isang sandali, isang kalaban ang agad na bumagsak, bumigay ang katawan sa lakas ng tama mula sa ating bida. At makikita ang kalaban na nakahandusay sa lupa, ang ulo ay nagdudugo. At makikita ang kulay itim na usok mula dito. At nang makita yon ng ating bida napasabi siya sa isip na lason. Dagdag pa niya sa isip habang mabilis na sumugod ang dalawang ito sa kanya na isang suicide squad ba ito? At makikita ang isang malakas na pagsabog, na umalingaungaw sa paligid at nagdulot ng alon ng hangin na ramdam sa bawat sulok. Ang usok at alikabok ay umangat, umiikot sa ere at bumabalot sa paligid. Sa sandaling yon, mabilis na tumakbo papaalis ang lalaking may peklat sa mukha, habang tumatakbo na patingin ito sa sumabog sa kanyang likuran. Habang sinasabi pa nito sa isip na mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko, pero hinding-hindi siya makakalabas dito nang walang gallows. Dagdag pa nito habang nakangiwi ang mukha na makikipag-ugnayan ako sa Black Rock gaya ng napagplanuhan. At lumipat ang eksena sa Merem Alliance. Napatingin sa gilid ang babaeng ito. Sinabi sa kanya ni Chul Gayul na, hinanap namin sa lahat ng dako, pero hindi namin mahanap si Galzariang. Sumagot ang babae sa kanya na ano, hindi ba't sinabi ni Ju Chulyong na narito si Galzariang? Muling sinabi sa kanya nito sinabi nga niya. Pero wala rito si Galzariang. Napasimangot ng mukha ito na sinabi na kung ganoon, nasaan na ba siya sa gitna ng lahat ng ito? Muling sinabi nito na may kung anong hindi maganda. Sa tingin ko ay kailangan mo nang umalis sa lugar na ito sa ngayon. Ang oras na nakuha ng hakbang ni Ju Chulyong ay malapit nang maubos. Habang naglalakad sinabi sa kanya ng babae na lintik, "Tara na." Mabilis na tumatakbo ang dalawa papaalis. At makikita ang dalawa na mabilis na nakarating sa ground,
Sabay na lumapag ng mabigat ang mga paa. Nang biglang may napansing kakaiba, nagtatakang napatingin sa gilid ang babae. Bahagyang bumagal ang kanyang hakbang habang kumukunot ang noo. Agad na tumigil ang mga ito sa gilid ng isang malaking bato. Lumingon sila habang napasabi si Chol Gayul na ano ang problema. Sumagot ang babae sa kanya na sandali lang. Napahikbi ito ng labi na naiinis na sinabi na ito ang lugar na nilabasan natin kanina. Nakatingin si Chol Gayul sa malaking bato habang sinasabi na hindi maaari ang sinasabi mo. Tumugon ang babae na nakikita mo ba ang batong yun? Sumagot ito habang makikita ang bato na oo. Muling sinabi sa kanya ng babae na nakita ko na ang mismong batong iyan noong umalis tayo kanina. May nagtatakang mukha si Chol Gayul at sinabi na baka kamukha lang yan ng nakita mo. Mariin ang tingin ng babae na may tumutulong pawis sa pisnging na iinis na sinabi na ang mga marka rito ay magkapareho. Tumingin sa gilid si Chol Gayul at sinabi na tama ang dinaanan natin. Imposibleng totoo yan, bilisan na nating kumilos. Muling nagpatuloy ang mga ito sa mabilis na pagtakbo. At makikita na dumaan sila sa isang bukas na bahay, tahimik at tila walang tao, tanging hangin lamang ang makikita sa paglagpas nila dito. Patuloy silang tumatakbo sa pagitan ng mga bahay ng mabilis. At ilang sandali pa, muli na naman silang bumalik sa ground kung saan sila umalis kanina. At mabilis silang huminto, sabay na napatigil sa kanilang kinatatayuan nang mapansin ang pamilyar na paligid. Bahagyang umangat ang alikabok sa kanilang biglaang paghinto, habang mariin nilang pinagmamasdan ang lugar. Halata ang pagkalito at pag-iingat sa kanilang mga mukha. Tila napagtanto nilang bumalik sila sa parehong ground na pinanggalingan nila. At napasabi pa na lintik talaga. At naiinis na sinabi pa ng babae na isang enchantment, maaaring kumilos na si Ju Cholyong, pero gayunpaman, nakapagtataka talaga na wala man lang kahit isang tao rito. Tumingin sa gilid na sinabi pa nito na akala ko ay nabasa ko na ang kanilang mga galaw. Dagdag pa nito na pero kami ba pala ang mas nabasa nila? At lumipat ang eksena na makikita ang mga dahon ng puno. Ang mga kalaban ay nakatingin sa kanya habang hindi gumagalaw hawak ang espada. Mariin na nakatingin sa kanya ang lalaking may peklat sa mata. Habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Kumitid ang kanyang mga mata at bahagyang kumunat ang noo, halatang tensyonado at napuno ng galit at pagkabigla. Habang ang ating bida ay nakangisi sa kanila. Habang ang matalim niyang tingin ay nananatiling nakatutok sa lalaking may peklat at sa kanyang kasamahan. At sinabi nito sa kanya na paanong maayos ka pa matapos malanghap ang lasong yun. Nagpagpag ng damit ang ating bida na sinabi niya na ang ganitong uri ng lason ay hindi tumatalab sa akin. Na makikita na napangiti na lang ang ating bida sa kanya. Nagulat naman ang mga ito sa kanyang narinig, bahagyang napalingon at napatingin sa direksyon ng ating bida. Kumitid ang kanilang mga mata at bahagyang kumunat ang noo, halatang hindi nila inaasahan ang tono at kumpiyansang dala ng kanyang ngiti. At dito na po nagtatapos ang ika-112 kabanata. Ika-113 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang enchantment sa loob ng Miriam Alliance, isang mahiwaga at makapangyarihang aura na bumabalot sa lugar. At muli, makikita ang dalawa na tumatakbo sa itaas ng mga bubong sa loob ng enchantment. Makikita sa mga mukha nila ang pag-aalala at pangamba, halatang pinagpapawisan sa tensyon at mabilis na kilos. Kumitid ang kanilang mga mata at bahagyang kumunat ang noo, habang ang bawat hakbang at pagtalon ay nagpapakita ng kaba at pagkaalerto. At muli na naman silang lalabas, patungo sa ground. Ang bawat hakbang ay maingat ngunit nagmamadali, habang ramdam ang bigat ng tensyon sa kanilang mga galaw. Ang bawat hakbang ay maingat ngunit nagmamadali, habang ramdam ang bigat ng tensyon sa kanilang mga galaw. At makikita ang mukha ni Chol Gayul na mariin na nakatingin sa unahan habang ang paawisa ay tumutulo sa mukha. Napatingin naman ang babae sa gilid habang kitang-kita ang pagkabahala sa mukha nito. At sa gilid nila, sabay silang napatingin sa bato ng tahimik. Nangangalit ang mga ngipin ng babae, halatang nagagalit at naiirita sa sitwasyon, habang samasagi sa isip niya, hindi ko talaga mahanap ang life gate. Napasabi naman si Chol Gayul na ang formation na ito ay tiyak na gawa ni Galzariang. Sumagot ang babae na sigurado ako doon.
Mariin ang mga tingin nito na napalaki ng mata na sinabi pa sa isip na maling tao ang kinalaban namin. Napatikom ito ng mahigpit ng kamao na sinabi pa niya sa isip na marami na akong natapos na trabaho sa panahon ko. Pero, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kawalang pag-asa at takot. At pagkatapos ay naiinis siyang huminga ng malalim, bahagyang ikinukumpas ang dibdib at ramdam ang tensyon sa bawat paghinga. Habang unti-unting napapunas ng pawis ng kanyang mukha gamit ang likod ng kamay, sabay ngiti na bahagyang nagtataglay ng inis, napabuntong hininga siya at napasabi na siguradong matutuwa ang BlackRock kapag nakita nila ako sa ganitong kalagayan. Napatingin naman sa kanya si Chol Gaeol at nagulat na sinabi na bakit mo naman nasasabi yan. Maluha-luha na nakatingin ang babae sa ibaba na sinabi niya na sa tingin ko, ito na ang katapusan para sa atin. Makikita silang nakatalikod na sinabi pa sa kanya ni Chol Gaeol na huwag kang magsalita ng ganyan. Magtiwala ka sa Northern Dark Unit. Paparating na sila para iligtas tayo. Napababa ng ulo ito na malungkot na sinabi na darating nga ba talaga sila? Makikita ang hindi makapaniwalang mukha ni Chol Gaeol na sinabi sa babae na alam mong darating sila. Walang tatalo sa Northern Dark Unit. At lumipat ang eksena sa lalaking may peklat sa mata na sinasabi na ay latag ang Northern Dark Sword Formation. Agad namang nagsimula ang mga ito, bawat mandirigma ng BlackRock ay maingat ngunit mabilis na pumwesto sa kanilang itinakdang posisyon, at habang binubuo nila ang Northern Dark Sword Formation, ramdam sa paligid ang bigat ng kanilang presensya. Bahagyang napalaki ng mata ang ating bida sa kanyang nasaksihan. Ang mga ito ay naglabas ng kanilang maitim na enerhiya, bawat galaw at sandata ay naglalabas ng kakaibang init at panganib. Habang lumiliwanag ang kanilang mga mata sa isang mapanlinlang at nakakatakot na liwanag na tila kumikislap sa dilim, at ramdam ng ating bida ang bigat at tindi ng kapangyarihang nagmumula sa kanila. At sa parehong sandali, naghanda rin ang lalaking may peklat sa mukha, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon habang itinaas niya ang kanyang espada. Ramdam ang bigat at kapangyarihan sa bawat galaw ng kanyang braso. Nakatingin ang ating bida sa kanila, halos hindi makapaniwala sa determinasyon at tapang na bumabalot sa bawat galaw ng mga mandirigma. Habang sa kanyang isip ay bumubuo ng sariling pagninilay, itinataya na nila ang kanilang mga buhay. Seryosong nakatingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng puot at determinasyon, habang sabay na sinigaw ang salita na bumabalot sa hangin ng matinding banta, patayin siya. Mabilis na sumugod. Ang mga ito sa kanya, bawat hakbang ay puno ng determinasyon at galit, at mula sa itaas nila ay makikita ang maitim na enerhiya na bumabalot, kumikislap at umiikot sa kanilang paligid na tila banta ng walang humpay na kapangyarihan. Seryosong binunot ng ating bida ang kanyang espada, na agad naglalabas ng makapangyarihang enerhiya na kumikislap at umiikot sa paligid. Malapit na ang mga kalaban sa kanya, bawat hakbang ay mabilis at tiyak, habang hinahanda nila ang kanilang mga espada, at sa bawat galaw ay ramdam ang matinding tensyon sa paligid. Ang kanilang madilim na kapangyarihan ay kumikidlat sa hangin. Sa kabilang banda, naglabas din ang ating bida ng puting enerhiya, na kumikislap at umiikot sa paligid niya. Tila liwanag na handang sumalubong sa madilim na alon ng enerhiya na bumabalot sa mga kalaban. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang espada, bawat galaw ay puno ng determinasyon at kapangyarihan, habang sabay na binigkas ang matinis at puno ng awtoridad na salita, third form. At ramdam ng paligid ang bigat ng enerhiya na nagmumula sa kanyang espada. Ang puting liwanag na lumalabas dito ay kumikislap at umiikot, tila handang salubungin at labanan ang madilim na alon ng enerhiya ng mga kalaban, habang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakahanda sa paparating na sigo ng labanan na parang nag-aabang sa bawat galaw niya. Itinira niya ito ng malakas, at agad na bumalat sa paligid ang pakalaking puwersa na umiikot mula sa kanyang espada, isang makapangyarihang enerhiya na siya mismo ang tumawag na Limitless Seal, ang puting liwanag nito ay kumikislap at umiikot sa hangin. Tila humahagupit sa paligid at nagbubuo ng isang nakakatakot ngunit kamanghamanghang aura, at ramdam ng lahat. Isang napakalakas na bulwak na puwersa ang biglang lumitaw, kumikislap at umiikot sa paligid, at halatang nilalamon nito ang maitim na enerhiya ng mga kalaban, na parang isang walang humpay na puwersa na sumisipsip at nagwawasak sa bawat anino ng kadiliman. Tinamaan ang mga kalaban ng nagngangalit na enerhiya, at sa sandaling iyon ay sabay-sabay silang napasigaw sa tindi ng sakit, habang ang umiikot na bulwak na puwersa ay patuloy na humahagupit sa kanilang hanay.
Winawasak ang kanilang porma sayon at tinatangay ang natitirang maitim na kapangyarihan. Napalaki ng mata ang lalaking may peklat sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng malinaw na pagkabigla habang pinagmamasdan ang nagngangalit na enerhiyang Samira sa kanilang porma sayon, at sa kanyang isip ay kusang sumagi ang hindi niya mapigil ang tanong, ano ba siya? Anong klaseng halimaw ba ang lalaking yan? Mariin namang nakatingin ang ating bida sa kanila habang sinasabi niya sa isip na masyadong maraming inner energy ang naubos ko. Kailangan ko itong tapusin sa isang tira lang. At pagkatapos, mabilis siyang nagpakawala ng pakrus na puwersa sa kanyang harapan, dalawang naglalakihang alon ng enerhiya ang nagtagpo at bumuo ng hugis krus na humahagupit pasulong, kumikislap at umiikot sa hangin. Patuloy niyang winawasiwas ang kanyang espada, bawat galaw ay mabilis at mabigat, at sa bawat pag-ikot nito ay nadaragdagan ang mga hiwa sa hangin na dulot ng kanyang atake, na parang sunod-sunod na talam ng enerhiya ang humahabol sa isa't isa. Kumikislap at humahagupit pasulong. Nagulat naman ito nang makita niya na mabilis na paparating sa kanya ang malakas na atake ng ating bida, ang sunod-sunod na hiwa ng enerhiya ay kumikislap sa hangin at tila pinupunit ang espasyo habang rumaraga sa pasulong, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang matinding presyon na papalapit, dahilan upang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib habang pilit niyang inuunawa kung paano haharapin ang bugso ng kapangyarihang tila walang balak huminto. Tinamaan ito ng kanyang enerhiya, at napasigaw siya sa tindi ng tama habang ang malakas na puwersa ay humahagupit sa kanyang katawan, at bagaman may bakas ng dugo na lumitaw sa kanyang paligid, patuloy pa rin siyang naglabas ng sariling enerhiya na tila pilit sumasalungat sa atake. Kinain ito ng malakas na puwersa ng ating bida, at sa pagragasa ng nagngangalit na enerhiya ay tuluyan siyang natabunan ng umiikot na bugso ng kapangyarihan. Habang ang atake ay patuloy na humahagupit pasulong, hinahawi ang mga kakahuyan na dinaanan nito. Makikita naman ang pagkapagod ng ating bida, ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi pantay habang unti-unting humuhupa ang kanyang atake. At makikita ang mukha ng kanyang kalaban na mariing nakapikit, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pilit na pagtitiis habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Makikita ito sa gitna ng makapal na usok, nananatiling nakatayo kahit bahagyang nakayuko ang katawan. At sa unti-unting paghupa ng alikabok ay lumantad ang kanyang kalagayan, isa sa kanyang mga kamay ang wala na, habang ang kanyang damit ay punit-punit at ang presyon ng labanan ay tila nakaukit pa rin sa kanyang tindig. May malamlam itong tingin, bahagyang nakapikit ang mga mata habang ramdam ang kahinaan sa bawat galaw, at sa kabila ng sariling pagod at sakit, naninginig ang boses nito nang muling sabihin sa ating bida, ano ba sa mundo? Ang martial art na yan. Sinagot naman siya ng ating bida na soul-chasing Azure Sword Art. Bahagyang napababa ito ng ulo na napasabi na ano. Habang pabagsak sinabi pa nito na yon ay, hindi na niya ito naituloy at makikita itong bumagsak na sa lupa at nawalan ng kanyang buhay. At sa isang iglap, lumipat ang eksena sa Miriam Alliance, isang lugar na nababalutan ng mahiwagang enchantment. Mula rito, nakatingin sa gilid si Chol Gaeol, ang kanyang mga matay seryoso at maingat, habang pinagmamasdan ang buong kapaligiran na nababalot ng enchantment. At napasabi pa ito na hindi rin dito ang daan. Habang naglalakad sila makikita na nanginginig na ang buong katawan ng babae na sinabi niya na buwisit. Punyeta talaga. Sa sobrang pagkapagod ng babae, napasigaw siya habang patuloy na dumudaloy ang pawis sa kanyang mukha, na halatang labis na ang hirap at pagod na nararamdaman niya, at sa kanyang tinig na puno ng desperasyon ay sumabog ang mga salita, Galzariang. Patayin mo na lang kami. Patayin mo na lang kami. Napayuko na lang ang katawan nito. Halata ang pagod at kabigatan ng bawat galaw, habang tahimik itong pinagmamasdan ni Chol Gaeol. Nilapitan niya ang babae ng dahan-dahan, ang kanyang tinig ay banayad habang sinasabi, kumalma ka. Tumugon naman ito, bahagyang humihingal at halata ang pagod, malamang natalo na rin ang Northern Abyss Unit. Sumagot naman ito na hindi makapaniwala na sinabi na imposible yan. Nagpunas ng pawis ang babae sa mukha habang nakapikit na sinabi nito na kung ganoon, bakit wala pa sila rito para iligtas tayo? Natahimik naman ito sa kanyang narinig na napalaki na lang ng kanyang mga mata. Napakagat na lang ito sa labi habang makikita sa kanyang mukha ang kapaguran. Biglang nanlaki ang mga mata nito sa kanyang naramdaman, ang puso ay bumilis sa takot at pagkabigla, nang sa wakas ay makita niya si Galzariang sa kanyang gilid, seryosong nakatingin sa babae, ang kanyang ekspresyon ay malamig at matatag,
ramdam ng babae ang bigat ng presensya nito. Agad namang sumugod si Chol Gayol kay Galzariang, ang bawat hakbang ay puno ng galit at determinasyon, habang sabay niyang sinigaw ang matinding salita. Hayop ka! Napasigaw naman ang babae na huminto ka. At sa sumunod na sandali, isang guhit sa hangin ang mabilis na makikita. Agad itong tumusok sa katawan ni Chol Gayol, ang matalim na talam ay dumiretso at tumago sa kanyang likod, na nagdulot ng matinding sakit na pumuno sa bawat hibla ng kanyang katawan. Habang nakatusok ang espada sa puso ni Chol Gayol, tahimik niya itong pinagmasdan. Ang mga mata ay seryoso at malamig. Mula sa likod ni Galzariang, makikita ang puting usok na dahan-daang umuusbong, tila may isang tao na papasok sa eksena, habang nawawala sa balanse ang katawan ni Chol Gayol. Ito pala ang ating bida, na seryosong pumapasok sa enchantment, bawat galaw ay matatag at kontrolado, habang mariin ang kanyang tingin sa unahan. Pagkapasok niya, agad niyang kinuha ang espada na tumusok sa katawan ni Chol Gayol, at hinatak ito ng buong lakas mula sa sugatang katawan. Sa sandaling yun, makikita ang malakas na pagpuslit ng dugo sa ere. Agad na bumagsak ang katawan ni Chol Gayol sa sahig, ang dugo ay dahan-daang damaloy sa paligid. Makikita sa mukha ng babae ang malalim na pagkabigla, ang kanyang mga mata ay lumaki, ang bibig ay bahagyang nakabuka, at ramdam ang halo ng takot, panghihina. Na makikita ang walang buhay na nakabulagta sa sahig ito. Napahikbi ng mariin ito ng mukha. At tinanong sa kanya na paano naman ang Northern Abyss Unit. Sinagot siya ng ating bida na kung yun lang ang ipinadala nyo para sa akin. Kung ganoon, wala na sila. Makikita ang gulat sa mukha nito nang marinig ang sinabi ng ating bida. At nang hihinang napasabi na nakupo. At ilang sandali pa ay tumingin ito ng matalim sa kanya. At napangisi na sinabi na tunay ngang nakapagligtas ka ng isang mahusay na martial artist. Sinagot naman siya ni Galzariang na nagkakamali ka. Dagdag pa niya habang nakatingin sa ating bida na ang taong ito ay nagligtas ng isang mahusay na strategist. Napalaki ng mata ang babae sa kanyang narinig. At napangisi na sinabi na buwisit. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit naging ganito kagulo ang lahat. Sino ang mag-aakalang ang isang batang tulad niya ang nasa likod ng lahat ng ito? Dagdag pa nito na itong nakakabaliw na Jiang Ho. At pagkatapos ay malakas itong tumawa. At ilang sandali pa ay natigilan ito ng dumaan ng mabilis ang ating bida sa kanya. Napaslang na pala niya ito na makikita ang dugo sa leeg. At pagkatapos ay bumagsak sa sahig. At dito na po nagtatapos ang ika-113 kabanata.